Sa gitna ng isang abalang lungsod, may isang kalsadang kilala hindi lang sa mga bahay at gusali nito, kundi sa mga kwentong bumabalot dito kapag lumubog na ang araw. Isang kalsadang simple sa umaga, pero nagiging entablado ng misteryo pagsapit ng gabi. Ito ang Balete Drive. Para sa marami, isa lang itong ordinaryong daan. Pero para sa mga nakakaalam, sa mga nakaranas, ang bawat pagdaan dito ay may kasamang kakaibang pakiramdam. Isang malamig na hangin na biglang hahaplos sa iyong batok. Isang anino na dadaan sa gilid ng iyong mata. Isang pakiramdam na may nagmamasid kahit wala kang makita. Marami ng kwento ang isinilang sa kalsadang ito. Mga taxi driver na nagkukwento tungkol sa isang pasaherong bigla na lang sumasakay at bigla na lang ding nawawala. Mga residente na nakakarinig ng mga bulong at iyak sa 10 oras ng gabi. Mga tunog na walang pinanggagalingan. Mga motorista na naninigas ang katawan nang may mapansing isang puting figura sa kanilang rearview mirror. At sa lahat ng mga kwentong ito, isa ang pinakatumatak. Isa ang naging simbolo ng kababalaghan sa Balete Drive, ang kwento ng White Lady. Sinasabi na isa siyang babaeng nakatayo sa ilalim ng malalaking puno ng balete. Nakasuot ng puting bestida, mahaba ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Nakatitig lang siya, walang emosyon, walang salita. Ang kanyang presensya ay sapat na para manindig ang iyong balahibo. May mga nagsasabing, sumasakay siya sa likod ng mga sasakyan at kapag lumingon ka, para siyang usok na naglaho. Pero sino nga ba siya? May pangalan ba ang multong ito? May kwento ba sa likod ng kanyang kalungkutan? Ayon sa mga matatanda at sa mga urban legend na naipasa sa bawat henerasyon, siya raw ay isang babaeng naging biktima ng isang malagim na krimen. Isang kaluluwang hindi matahimik dahil hindi nabigyan ng hustisya. Ang kanyang espiritu ay sinasabing nananatili sa lugar kung saan siya huling nakita. Naghahanap ng kapayapaan o marahil naghahanap ng kasagutan. May mga teoryang nagsasabing ang pangalan niya ay Leonora. Isang magandang dalaga na ang buhay ay malagim na nagwakas sa lugar na iyon noong panahon pa ng mga Hapon. May iba namang bersyon na nagsasabing isa siyang ina na nawalan ng anak at hanggang ngayon ay patuloy na naghahanap. Ang bawat kwento ay may iba't ibang detalye pero iisa ang kanilang tema, kalungkutan at trahedya. Dahil sa kasikatan ng mga kwento, maraming paranormal investigators at media outlets ang sinubukang tuklasin ang katotohanan sa likod ng Balete Drive. May mga nakakuha raw ng EVP o Electronic Voice Phenomenon, mga boses mula sa kabilang mundo na nahagip ng kanilang mga recorder. Mga boses na umiiyak, bumubulong ng tulong. May mga video footage kung saan may mga misteryosong orbs o liwanag na lumulutang. May mga pagkakataong bigla na lang namamatay ang mga kamera at ilaw ng walang paliwanag. Sa isang sikat na kwento, isang delivery rider na nagngangalang Marco ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Gabi-gabi niyang dinaraanan ng Balete Drive pauwi. Sanay na siya sa dilim at sa katahimikan. Pero isang gabi habang binabaybay ang kalsada, bigla niyang napansin ang isang babaeng nakaputi na nakatayo sa gitna ng daan. Hindi ito gumagalaw. Dahil sa bilis ng takbo, nilagpasan niya ito. Ngunit nang sumilip siya sa kanyang side mirror, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang babae nasa likod na ng kanyang motor, nakatingin sa kanya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Para siyang naparalisa sa takot. Ilang segundo lang ang lumipas at nang muli siyang sumilip, wala na ito. Naglaho na parang bula. Mula noon, hindi na siya dumaan doon ng mag-isa. Ang Balete Drive ay higit pa sa isang kalsada o isang lokasyon ng mga multo. Isa itong salamin ng ating kultura, ng ating mga paniniwala sa kababalaghan at ng ating kolektibong takot. Ang mga kwento ng White Lady ay hindi lang basta pampanabik.
Ito ay mga kwento tungkol sa mga emosyong hindi nabibigyan ng pansin, sa mga alaalang hindi kayang kalimutan, at sa mga tanong na patuloy na naghahanap ng sagot. Bakit nga ba tayo naakit sa mga ganitong kwento? Dahil ba naghahanap tayo ng thrill? O dahil sa kaibuturan ng ating pagkatao, nauunawaan natin ang pakiramdam ng kalungkutan, ng pagkawala, at ng pagnanais na mahanap ang kapayapaan? Sa huli, ang tanong ay nananatili. Ang mga multo ba sa Balete Drive ay mga totoong kaluluwang ligaw? O sila ba ay mga refleksyon lamang ng ating sariling mga takot, imahinasyon, at mga kwentong ipinasa sa atin? Ikaw, kapag napadaan ka sa Balete Drive sa gitna ng gabi, anong mararamdaman mo? At kung may makita ka, anong gagawin mo? Maraming salamat sa panonood. Kung may sarili kayong kwento tungkol sa Balete Drive o sa iba pang misteryosong lugar, huwag kayong mag-atubiling ibahagi yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, at mag-subscribe na rin kayo sa aming channel para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Mag-iingat kayo palagi.